Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord God. Oh, we adore you, Lord. We offer our praise, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. Paglapunin mo, Lord God, na presensya mo ang iyong tahanan. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord. Dahil kayo yung unang nag-offer sa amin, Lord God, ng iyong buhay. For us to live, for us to have eternity, Lord God, with you. Lord, patuloy namin sinasurrender, Lord God, ang aming mga buhay. We offer unto you our lives, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord God. Since the time you touched my hand, life has been changed. You wash away my sin and shame. You made my life complete. I feel by your spirit to live to deserve you more. You are I offer my life, my everything. Lord, I offer you my life. Take my offering. I worship you with all my heart. I worship you with all my being. I declare your love to me. Yes, Lord. Hallelujah. Minsan pa. Yes, Lord. Since the time you touched my heart, my life has been changed. Yes, Lord. You wash away my sins and shame and make my life complete. I feel by your spirit to be deserve more. You're my offer, my life, my everything.
O God, ang tinataas namin sa aming kalagitnaan. You alone be exalted. You alone be glorified, Lord God. Hallelujah. Sa hapong ito, Lord God, nagpapasalamat kami. We expect, Lord God, hallelujah, na may gagawin ka. Greater things, Lord God. Hallelujah. Greater things, Lord, hallelujah, sa aming mga buhay. O Lord, ang iyong anak, Panginoon, na iyong gagamitin, Panginoon, sa hapong ito. Tago mo po siya sa iyong dikilan. At ikaw lamang, Panginoon, ang mahayag makita. Panginoon, kakapangyarihan mo mag-manifest, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, we enjoy your presence, Lord God. At hanggang sa matapos, Panginoon, sasamahan kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah, Lord God, hanggang sa amin, hanggang matapos, Panginoon, ang iyong gawain. Panginoon, sa iyo, to you alone, ngayon pa lamang, Panginoon, binabalik na namin ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Buongiorno. Buongiorno a tutti. All right. Before the commissioning service, let me share something to you. Mag-share ko sa inyo sandali ang kahalagaan ng ating pong gagawin pong anointing of oil. Pag sinabi natin commissioning service, ito ay patungkol sa paghahanda ng ating pong gagawing anibersaryo sa bukas. Okay, at parang kahapon lang ang 25 taon na tayo ay nagsimula sa church. Sino po dito ang 25 years na nasa ministry? Raise your hand. Ayun, ang babata po ninyo. Alam niyo ba kung bakit? Si Pat lang, si Pastor Pat lang ang umabot na ng 25. Ibig sabihin, siya ang pinakamatanda. Tapos sumunod si Nikki. Si Nikki ay bata pa siya noong teenager. Ngayon, teenager pa rin sa kanyang height. Hindi po nagbago. Pati yung itsura po niya ay yung pa rin. Hindi talaga nagbago. Tumaba ng konti yung mukha niya. Kasi siya ay nahalinan o nahalihan, nasalinan o nahawaan na lang. Nahawaan ni John. Okay? Kaya siya po ay nagkaroon ng laman. Kasi may laman ng konti si John. Nandiyan na po si John? John, nandiyan ka na ba, John? Wala pa. Okay. So, sa 25 years ng JA1 ay nananatili ito pagamat mayroon pong mga pagsubok para papagsakin ang gawain ng Diyos. Pero hindi pwedeng pumayag ang Diyos kasi ang JA1 Church, kaya nga Jesus the Anointed One Church, pag-aari ni Jesus ito. Hindi ito pag-aari ni Apostle Bishop Art at ni Rev Lynn. Ito po ay pinagkatiwala lang po sa amin. At lahat po tayo dito sa mundo ito, pag hindi pa darating si Jesus, lahat tayo po ay mawawala at magkakaroon ng bagong henerasyon. Since na tayo po mawawala, kailangan sa ating pag-alis sa mundo, mayroong susunod na mga henerasyon na magpapatuloy po nito. Amen? Amen. Kaya nga, Jesus the Anointed One Church. Mawawala ang tao,
dahil tatanda at ang Bible na nagsasabing dispensable ang tao, pero ang Diyos ay indispensable. The same, ang church ay indispensable sapagkat ang Diyos ang mismong nagtatag ng church. Maliwanag ba? Iba't iba lang po yung pangalan po ng born-again Christian, kaya wag po kayo malilito. Okay? Ang ating pangalan ay ang pangalan ng church na Jesus the Anointed One Church. Kumbagay sa apelyedo, sa isang pamilya nagkaasawa, yung babae na palitan ng apelyedo. Pero hindi mawawala ang pangalan ng kanilang pong mga ninuno. Kaya na yun ay nasusubaybayan. So ang pangalan ng ating pong ninuno, walang iba kundi Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Ayan. That's why we're created in the image of God. Now, balikan natin ang commissioning service. Ang isa pong makina o anumang bagay na kailangan ng gagamitin, ito po ay kinokondisyon. Ikokondisyon siya para sa gayon sa paggamit sa kanya ay kaaya-aya, may iwasan ang anumang mga flaws, may iwasan ang mga mali, at ito ay magiging productive. Yun po ang machine. Commissioning ang tawag po doon. So, ganun din po sa mga tao na gagamitin ng Diyos para sa kanyang kapurihan, kino-commission sila. In other words, inihahanda sila. Kaya, meron kayong tinatawag na practice mamaya o sa pagsayaw, inihahanda po kayo. Sa pagtugtog at sa pagkanta, inihahanda po kayo. Maging sa mga gagamitin na nasa kusina at sa servidora, okay, ay inihahanda po lahat yan. Kaya, praise God, ang J1 ay hindi po basta-basta. Kaya mayroon pong taga-check kung ito'y pwede na baga, okay, acceptable ba, pati mga suot po ninyo, hindi perke kayo magaling sumayaw, at kayo po'y sasayaw na nakalabas ang puso ninyo, ang tawag po doon ay reject. Okay? Kaya sabihin po ng tagapangasiwa na ni Remchano, okay, ikaw muna ay magtagpi ng damit mo para hindi makita ang puso mo. Okay? Yun po yung halimbawa naman. Ngayon, halimbawa naman, nagsuot po kayo, kitang-kita naman ng mga kasukasuhan ninyo, nasabihin naman, mukha yatang nabitin ang damit mo, ay bumili ka ng extension. Okay, kaya mayroon po tinatawag po na iba't ibang suot ng babae. Pag hanggang dito po yan, ang tawag po doon ay, ano? Miniskirt. No. See-through. Okay? Pag dito po yan, miniskirt po yan, miniskirt. Okay, pag dito po yan, above the knee. Okay, pag nandito po siya, knee. Okay? Pag lumampas na po ng lumampas, mababa pa po sa knee, ay below the knee. Okay? Pag bumunta na po yan sa gitna, ano tawag? Hindi. Palda. Okay? Pag mas mababa po sa palda, ano tawag? Saya. Okay, pagdating po na doon sa dito sa baba, foot over. Okay, balik na lang. Makinig kayo mabuti, ha? Okay, kaya, ang tatalagay ko sa inyo ngayon ay commissioning service. Okay, kaya yung commissioning. Tanong ko lang, handa na ba kayo talaga? Amen. Nakita ko yung mga kumakanta dito kanina ay talagang handang-handa na. Nakita ko si Marisa kanina. Tinatanong ko ang kanyang asawa. Ang kanya raw po asawa ay nanginginig pa. Sabi ko, bakit? Dahil sa ikikakanta? Ay siya nanginginig. Anyways, natutuwa ako sa mga music ministers natin. Kanina ko pa pinakikinggan. Para natin na sa mga music ministers.
They are really making themselves ready to be commissioned for tomorrow. Tapos narinig ko naman si Nikki na nagpapakanta, nandun pala kami sa loob. Sabi ng atilin mo, kilala ko ang boses na yan. Kanino yan? Ay, siyempre, pag kumukulot si Nikki. Okay. Anyways, alright. So, John chapter 4 verse 24 says, God is a spirit, and those who will worship Him must worship in spirit and in truth. Ang Diyos po ay Espiritu, at sa lahat ng mga sasamba sa Kanya ay sasamahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos natin hindi natin nakikita, pero siya ang nakakamasid sa atin. Kaya, hindi natin siya nakikita, at siya naman nakakakita sa atin, huwag kayo basta-basta mag-worship na ikagay, sasabihin mo, wala naman nakakita. May nakakakita. Kasi we're worshiping God in the Spirit and in truth. He knows what is inside you. He knows what is inside your mind. Okay? What He knows your movement ahead. He knows your past. He knows everything. That's why every time you give your worship to God, situate na yung puso at isipan nakasentro sa Diyos. Hindi po yung kailan ganda mo ito para hanaanin ako. Mali motibo yun. Hayaan mo na humanga lang sa iyo ay ang Diyos. At yan ang Diyos ang gusto mong pahanain, you will give your best. Dahil kapag binigyan mo yung best mo kay Lord, pati na yung mga kapatid mo na nanonood, ay gagayahin ka rin nila. Paliwanag ba? Okay, so, understanding that God, that the call to worship ministry ay napakalaga. Okay, sabi nga ng Psalm 104. Psalm 104, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Kaya ang worship po natin, we are entering His gates with thanksgiving. Di ba meron tayong pageantry? May pageantry pa tayo, Nikki? Okay. So, we're entering His gates. In fact, doon pa lamang sa gate ng ating pong place na pag-worshipan, okay, doon pa lamang tayo po ay papasok, mararamdaman na kaagad ang presensya ng Diyos. Makinig kayo, hindi lang po ito bukas, kundi every Sunday, every time you will enter this gate, the door of this church, na ang puso mo ay handa na, mararamdaman mo kaagad ang presensya ng Diyos. Kaya, kailangan ang puso mo ay puno kagad ng kagalakan, puno ng pag-ibig, excited, at hindi po iniisip kung sino ang kakainisan, at kung sino ang pagmamasdan, at kung ano ang iyong pupulaan. No, that is not worship. Every time you go to worship center, you have to put your heart and your mind ready to honor God. Hindi yung titignan mo ang iyong katabi. Kung ano yung tsura. Wala yun. Ang tunay na worshiper, entering His gates with thanksgiving and His courts with praise. Kaya every time you go to worship, you are full of thanksgiving. Okay? Giving thanks to Him and praise His name. That is our purpose. Yes, after 2 years newly kami nakita personally. But I am so thankful sapagkat kayo na nakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok sa loob ng 2 taon, you remain faithful. You know why? It is because nakasentro na ang puso at isipan nyo to worship the Lord. Kaya, ang worship leaders dito act like spiritual gatekeepers, ushering the people into God's court. Yan po ang worshiper. Ikaw ang nag-lead. Spiritually, ikaw yung pinaka-gatekeepers. Gatekeepers, it is because pag kumanta ka, ibig sabihin bukas na ang isipan ng lahat na mag-worship na.
Kaya kayong mga song leader, kayong mga worshiper, see to it that you will lead the whole congregation to worship. Kasi worship sets the spiritual tone of one's heart to receive the word and move of the Holy Spirit. Yan po ang worshiper. Kaya ang worship po ay inianda ang tono ng puso ng bawat isa na tanggapin ang salita ng Diyos at maramdaman ang pagkilos ng Holy Spirit. Kung naalala niyo si David, so saan pinaka-biblical example yan si David? Sa 1 Samuel 16 verse 23. Whenever the Spirit from God came on Saul, David would take up his lyre and play. Oh, kakanta na siya. Then relief would come to Saul. Matindi pala, kapag ikaw pala nag-worship from the bottom of your heart, at yung nasa kongregasyon ay may sakit karamdaman, may karga, naririnig pala sila. Why? Ganun pala kahalaga yung worship. Kaya tuwing may sapi na si Saul, kakanta na yan si David. At si Saul naman ay naririnig na siya. Okay? Kaya, ganun din po yun. Ang templo ng Diyos ay napupuspos ng mismong ulap. For the glory of the Lord filled the temple. Okay, kaya naalala ko din po dito, ito pong mga ligita, tuwing sila'y nag-worship na, bumababa ng presensya ng Diyos. 2 Chronicles chapter 5 verse 13 to 14. 2 Chronicles chapter 5 verse 13 to 14. Pag pinatulog ng trumpet, ang mga trompeta ng mga musician, okay, in unison, pag sinabi natin unison, nagkakaisa lahat sila, okay, to give praise and thanks to the Lord. Then the temple of the Lord was filled with the clouds. Bumaba ang presensya ng Diyos. For the glory of the Lord filled the temple. Kaya doon mo makikita yung unity, yung pagkakaisa na mayroong tinatawag na konsekrasyon. You're concentrated, inviting God's tangible glory. Kaya ang worship teams must operate in oneness and purity. Everybody say oneness and purity. Oneness and purity. So all of you, from the drummer, from the keyboardist, from the bass guitar, the guitarist, as sa mga singers, one. Kapag if you're in one accord, ang bilis, ang gandang pakinggan, ang mismong tugtugan. Pero pag sumalungat kayo sa mismong tipa ninyo, papangit na po ito. Maririnig kagad na nagkamali ang gitara, nagkamali ang musician, nagkamali ang singer. Kaya it must be in one accord. Say again, one accord. One accord. Yeah, yan po ang worship. Kaya bumababa ang presensya ng Diyos. Kaya worship team must operate in oneness and purity. Worshipper, do you understand what I'm saying? Okay, now, habang tumututo kayo, may mga sumasayaw naman, they dance in oneness, in unity. Naalala niyo din si Paul at si Silas. Samantala sila nakakulong, di ba? They worship as spiritual warfare. Nagkantaan po sila. Acts chapter 16, verse 25 to 26. Ano nangyari? Biglang bumababa siya ng Diyos, nanginig at lumindol ang lupa. Nalindol ang lupa at nakalagan ang kanilang mga tanikala. Tandaan niyo, sa tunay na pagsamba, may deliverance na nangyayari. Naintindihan niyo ngayon? Kaya kala ninyo basta-basta ang tugtugan. Hindi. Basta galing yan sa puso at kaisipan. Ang Diyos ay masaya na tanggapin ito at sa kanyang pagtanggap, the presence of the Lord will come down.
Tell to the person next to you, so worship God. Kaya worship is warfare. Ito po yung warfare. It breaks chains, open spiritual and physical prisons, and invites divine intervention. Kagabi, kita nyo, kunting kantahan natin. Dahil sa galing sa puso ng lahat ang pagkanta. As well, lahat po tayo ay masaya. Bumabang presensya ng Diyos, ang daming lumaya. Tama ba? Amen. Our God is an awesome God. Kapag ang Jewish people ay laging masaya ng worship, ang Diyos ay bumababa talaga. Kaya alam nyo, magpasalamat po tayo. Ang J1 Church is an apostolic church. Okay? That's why sa church natin, puro signs and wonders and miracles ang makikita mo. Hindi po kunwari po dito, totoo talaga ang Diyos natin sinasamba. Kinanta ko lamang yung binigyan ng Diyos sa akin na song na peace be still and know that I'm God. Di ba? Kumilos ka ng presensya ng Diyos. Ang inyong lingkod, ang inyong apostle, ay hindi naman talagang mangangantay. Hindi rin naman ako talaga composer. Di wala sa amin pong pamilya ang magaling pong kumanta ni instrumentalist. Pero ako ay nag-edad ng 37 years of age ko na isinila ng J1. Kalakit po nito. Binigyan ako ng Diyos ng napakaraming kanta. Wala akong magawa kundi kantahin na rin. In fact, sabi ko nga kay sa mga kapatid natin sa UK, one time that was November 2005, binabasa ko yung Book of Job. Lahat ng imposible, talagang naging posible. Nadoble kayamanan ni Job, lahat ng prayer niya, pati sa mga kaibigan niya, tinulog talaga ng Diyos. Ako naman na nag-request, sabi ko, Lord, nakalugod ako noon. Ang lamig-lumig talaga noon. November pa naman eh. Sabi ko, Lord, pwede po ba ako mag-request? Sabi ng Lord sa akin, ano yan anak? Lord, could you please pagandahin niyo po yung boses ko? This is the way I talk to God. Lord, pwede po ba pagandahin mo naman yung boses ko? Para nung pagka pinagpo-concert, lalo namang maganda. Sinagot ako talaga ng Diyos. Very clear. Sabi ng Diyos sa akin, I like your voice, son. Lord, gusto mo ang boses ko? Sinagot ulit ako, oo anak, dahil kung yan ipagagandahin ko pa, baka hindi na ako ang mapapapurihan mo. Baka ikaw na ang pupurihin. Kaya ako'y tawa ng tawa sa ko. Talaga, gusto mo yung boses mo. Kaya gusto mo yung boses mo. Kaya kung ayaw yung boses ko, wala akong pag-alam. Basta siguro lang kinakataan ko. Nakaibigan tayo? Kaya minsan gumagaral ka ng boses ko, di ba? Alam nila, pag gumagaral ka na, naku, sasabihin ng Diyos yung tama na, nagbababa na. Ang bilis mo ba ang presensya ng Diyos? Ayun, di kinanta ko yan. Saan ka nakita? Hindi manganganta, hindi composer. Ngayon, ang kanta binigyan ng Diyos sa akin, may kulang-kulang na pong 400 na songs. For the glory of God. Ay ngayon, ilan na na-release ko kanta. May 160 na ngayon ay narinig na yan sa buong mundo. 12 music album na tigla 14. Ay di 160 plus. Tama ba? Yeah. Sabihin natin lang, biyaya. Kaya, tandaan nyo lahat kapag ang puso nyo ay tama, worshiper kayo, ang Diyos ay matutuwa, bibigyan ka rin ng kanta, at ikaw ay maniliwa ka pala. Say hallelujah! Ito po yun. This is JA1. Kaya ang kinakanta natin dito, lahat yan ay kanta talaga ng Diyos na binigay lang ng Lord sa akin. Tama ba? Amen. Okay, that's why
the heart of a true worshiper ay sinasabi ng John chapter 4 verse 23 to 24, but the hour is coming, dumating ng panahon, and it's here now at ngayon na nga, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Ang tunay daw po na sumasama sa Diyos, sasambahin niya ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya, worship is not performance. Ulitin ko ulit. Worship is not performance. It is ministry to God. To God first. Then to His people. So, wino-worship natin ang Father, okay? Then, ang mga tao din po ay kumakanta na rin. Kaya, hindi yung performance, hindi yung pagalingan. Tapos, kakanta ba ng, may yung bang sasadyain mo, anyway, kung ganyan talaga ang boses mo, okay na yun. Pero kung mo pa na papupulutin mo pa, parang performance ang dating niyan. At anyways, worship must be done in spirit. Yan ang pangalawa. Una, worship is not performance. Pangalawa, worship must be done in spirit. Led by the Holy Spirit. Yan. And in truth, rooted in the Word and in authenticity. Kaya napasin yung lahat po ng mga kanta ninyong Bishop Art ay halos habo lahat sa Bible. Bakit? Inspired ng Holy Spirit talaga yan. Narinig ko na yung pinakahuling song na binigyan nyo sa akin. Yung I Believe in You. From the heart talaga yun. Nung kinakanta ko yun, nalikha-alan yun kay Red Jerry na nag-worship kami last year, nag-anniversary ha. Talagang grabe precision ng Lord. Yan. Mamaya, kumanta si Lord sa akin. I believe in you, God of you. Bigla ko umalis ko sa akin, natatayan ko, pumunta ko doon sa tahimik na lugar, kinanta ko kagad, nirecord ko kagad, hindi ko malimutan. Ganun ka. Pag ako binibigyan ng Diyos ng song, 5 to 10 minutes tapos ang kanta. Biyaya ng Diyos yun. Hallelujah. Kaya, number 3, worshipers must be clean vessels. Sabihin mo lang, clean vessel. Sa pa. Clean vessel. Malinis na sisidlan. Whom he ascended to the hills of the Lord. He who has clean hand and a pure heart. Sabi ng Psalm 24 verse 3 to 4. Yan. Yung may malinis lang na puso. Okay? Ang siyang pwede pong pumunta sa lugar ng Panginoon para pumunta. Kaya please always make your heart pure. Amen? Psalm 24 verse 3 to 4. Who may ascend to the hills of the Lord? He who has clean hands and a pure heart. Okay, now, commissioning charge to the worship team. So ngayon, mamaya maiyanin ko na kayo. Today, we are being commissioned not only to sing or play music, but to be spiritual leaders through worship. But, ulitin ko ulit, be spiritual leaders through worship. Kaya i-commission ko kayo ang mangunguna, ililid na congregation. Okay. Pangalawa, be examples of holiness and unity. Huwag natin titignan ang pagkakamali ng sinuman. Hindi mo nyo isipin na kayo magkakamali. Basta give your best worship. And the Lord will anoint your worship offering. You understand? And number 3, carry the anointing
that brings healing. Okay? Breakthrough and deliverance. Kaya ang church natin, kanta pa lamang. Ang mga may karga, lumalaya na. Ang mga may sakit, gumagaling na. Amen. Why? Dahil kapag ang Diyos ay natuwa, bababa at bababa ang presensya ng Diyos para pagpalain ang mga tao sumasamba sa Kanya. Kaya please, kayong lahat ng mga ikukomission, kayo ikukomission, ulitin ko muli para maging leader, spiritual leader sa pamagitan ng pagsamba, maging halimbawa kayo ng kabanalan at pagkakaisa, at dadalhin natin, we will carry the anointing that brings healing, breakthrough, and deliverance. And number 4, maintains a lifestyle to worship. Imitin po natin ang mismo nating ugaling papagsamba. Not just moments on stage. Hindi pa samantalahan, good stage. Romans chapter 12 verse 1 says, I urge you to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Isa pa ulit. Basahin natin ulit. Sabay-sabay ko. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Kaya spiritual act of worship, yung mismong kabanalan. Kaya mamaya hilingin natin, mga kabataan, hilingin natin sa Lord to purify our hearts. And ready to be anointed and ready to be commissioned. Okay? Kaya, gagawin ko ngayon, iamin ko kayo, but please make your heart ready. If ever meron kayo itinatagong kasalanan, ingin mo kaagad sa Diyos ng kapatawaran. Are you ready for that? Okay, 25 years na ang ating pong church. Ano yung team verse natin? Psalm? Even this book of God. Psalm 147 verse 5. 147? Verse 5. Verse 5. Oh, ilagay mo nga dyan Psalm 47 verse 5. 147 verse. Okay, ilagay mo nga yung verse na yun. At babasahin natin. Bakit yan po ang theme verse natin? Please. Psalm 147, please. Sa Kristal, bilisan mo naman. Okay, go. Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. Wow, unstoppable, limitless. Sabi natin lang, limitless. Okay. Now, alam nyo, since we are serving the limitless God, please don't limit God. Let your faith be unlimited so that you will receive the limitless blessings of the Lord. Amen. Parang mas masarap yata sa Tagalog. Hindi na kuha sa English. Yaman tayo naglilingkod sa Diyos na walang limitasyon. Yan, gaganda, no? Walang limitasyon. Therefore, hayaan mo ng iyong pananampalataya ay huwag mong lilimitahan para matanggap mo ang walang limitasyon na magpapala ng Diyos. Kita mo, kaganda ng Tagalog mo. Okay, so guys, ito yung purpose ng commissioning service. Are you ready for tomorrow's worship? Amen. Are you ready to give your best? Amen.
Are the music ministers ready to give glory to the living God? Or are the ushering ministry ready to usher the brethren to honor the Lord? Amen. Or are the cook ready to feed the people? Amen. Parang kayo na lahat yun. Kayo na musician, kayo na ang usher, kayo pa rin ang cook. Amen, kayo ng amen. Okay, but are you all ready to give your best worship to God? Hallelujah. Tumayo tayo lahat. Okay. Hayaan mo nang sabi ng Bible sa Isaiah 61 verse 6, "You shall be called the priest of the Lord. Then they shall speak of you as the ministers of our God." You will be the one to lead the worship. Shall we sing this song to the Lord? I believe in you, God of Abraham. Thank you, Lord Jesus. Let's honor the Lord, our God. Please, hindi po tayo religious dito, but we are our worship the Lord. We are a worshiper of the Lord. Glory and honor to the Creator. Creations bow down and worship Him. Lord God Almighty, receive all thanksgiving, for you alone deserves all praise. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my light. My heart's desire is to please you. My heart's desire is to honor you. Thank you for molding me by your Spirit. I'll keep on trusting you alone. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my light. Lord, I believe in you. 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 I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from
I know and I believe dinala ka ng Diyos dito for a divine purpose. I believe kaya ka o kaya ka nag-worship, kaya ka sumasayaw, kaya ka nagsaserve, you are being chosen by God. Ang gusto lang ng Panginoon for tomorrow's worship service, gusto ng Panginoon na pure ang puso mo. Pwede ba sa oras na ito, hayaan mo na ang buhay mo ay lubos na nakasuko sa Diyos. Nang sa gayon, ang Diyos mong pinaniniwalaan ay lubos na kumilos sa buhay mo. Kung naniniwala ka na ang Diyos mo ay Espiritu, ay hindi mo siya nakikita dahil siya gumawa ng langit at ng lupa. Siya ngayon ang nanonood sa iyo, nakamasid sa iyo, tinitingnan niya ikaw. Give your life to the Lord. Remember, ang buhay na nakahandog sa Diyos ay buhay na pinagpala at patuloy na pagpapalain ng Diyos. Yumuko ka sa dalag pumigit, humingi ka ng tawad sa Diyos, isuko mo ang mga dapat mong isuko na kasalanan na alam mo magiging hadlang ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Tulad sa amin ng Panginoon, hindi ako tingin para pakinggan ka. Hindi rin maikli ang kamay ko para putin kang tulungan ka. Ang kasalanan mo nakapag sa aking mukha, kaya hindi kita marinig at makita. Give your life to the Lord thy God right now. Kalimutan mo na sa kaliwat kanan mo. The God of Abraham, Isaac, and Jacob is the God of JD1. He is in our midst right now, ready to bless you. Ayaw mo, ihanda mo ang sarili mo para sa bukas, sa worship na gagawin mo. Ihandog mo sa Diyos ang buhay mo pag hindi kaya sa Kanyang paningin. And you will experience greater things from God. And now, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo at sabihin mo ang prayer na to. Panginoong Jesus, salamat sa pag-ibig mo sa akin. Salamat sa pagtawag mo sa akin. Salamat sa buhay na binigay mo sa akin. Lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbabang lubos. Humihingi ng kapatawaran sa lahat kong kasalanan na nagawa, naisip, at sinalita. Linisin niyo ang buhay ko. Panginoong Jesus, gawin mo akong kaaya-aya sa iyong harapan, that I may give my best for your glory alone. Purify my heart, Lord, in the name of Jesus. Panginoon, make me worthy for tomorrow's service at sa darating pang mga panahon. I believe in you, God of Abraham. At sabihin natin muli sa Kanya, tas natin mga kamay sa Kanya. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness, now
as they make themselves ready, I will commission them that they are ready for tomorrow's service. Salamat po, Panginoon. I give you thanks, Lord. I give you thanks. In Jesus' name. Alright. Pwede na pupunta sa unahan at mga lahat ng mga pastors muna. Go, first. Lahat ng pastors, Iba tatas Lord, I believe. Lord, I Ano kaya sa kabila? leaders po, please, follow. Leaders, please, follow. Leaders, please. Mr. Just.
Music. Tambourines, dancers, please follow now. Charge the pressure going to the outlet of the Holy Spirit. Worship God. Pray. Your spirit in me makes my life a blaze. Let the fire of God in me pierce the womb of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share this fire of God in me. I need you, Lord. You're my heart's desire. Your spirit in me makes my life a blaze. Let the fire of God in me, oh God, the fire of God in me, I cannot contain. I have to share the fire of God in me. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. Simulan po tayo ng mga creative. Please come the word. You're my heart's desire. Your spirit in me makes my life a blaze. Let the fire of God in me
God is. Let's all rise, please. Mighty God. Father God, the worship service, the celebration tomorrow. Panginoon, ang kapangyarihan niyo ang maranasan ng lahat na pupunta para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Lord, 25 years po ang church at sa pamagitan agad ng JA1 Milan, nagkaroon ng iba't ibang satellite churches. Sa Rome, O God, merong 4 na churches. Sa Pier Brescia, Lord God. Panginoon, at marami pa pong bubuksan. Salamat po sa pagpinatunayan niyo, Panginoon, na ang J1 Church ay pag-aari ninyo at pinakita niyo mula sa poon ng kami nagsimula ang napakaraming mga himala. At salamat sa mga taong nanatiling tapat sa inyo. Salamat, O God, sa mapagpakumbabang puso na mayroon naman J1 family. Lord, inalis niyo po ang mga hindi niyo gusto at iniwan ninyo, O God, ang mga pinili ninyo. And I believe, O God, na ang mga taong ito, Diyos, ay pinili ninyo. Upang sa gayon, O God, mapuno ng karakter ninyo, which is pagpapakumbaba, puro ng pag-ibig, O God, sa kapwa. At walang anumang puso na maging mayabang, O God, kundi puno ng pagmamahal. Kaya Lord, 25 years na po, salamat sa pagkasaloob ng 25 taon, kailanman hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat po at sa darating po mga taon, O Diyos, napakarami kang mga kapangyarihan o kahimalang ipapakita sa pamagitan ng kapangyarihan, sa pamagitan ng JA1 family. And I will release that anointing tomorrow, God. That infinite anointing, Lord God. Hallelujah. Lord God, we give you praise and we give you honor. Lord, thank you for supplying all the needs of the anniversary celebration. And protect God for all those people whom you're going to bring in the worship service. Amen. Be glorified and be exalted. Thank you. To God be all the glory for the energy that you've given to everyone. In Jesus' name we pray. Everybody shout it. Amen. Amen. All right. Hallelujah. Ano gagawin natin? Okay. Dahil pa tayo mag-over.
voice His glory. Everything that has been praised the Lord. Unstoppable. And sing, Let us shout His name. Everything that has breath, praise the Lord. Let us dance and sing. Let us shout His name. Everything that has breath, praise the Lord. let us raise our voice and sing. Let us gather and praise our King. Everything that has breath, praise the Lord. Everybody clap your hands. Sing glory to The Lord unstoppable. Jesus, we worship. And adore. Lifting hands with the highest praise. Every nation shout your name. The universe is glory. Everything that has been praised the Lord. Unstoppable. Lord. Hindi natin bukas ha? Praise the Lord. Hallelujah. Bishop, pagpalakpakan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. Panginoon, salamat po, God, sa pinaranas mo sa oras nito. Patuloy, Lord, na truly that you are the God of Abraham, Lord, even this ministry. Hindi mo kami pinababayaan, Lord God, pagkos, Panginoon, patuloy mo pinakikita, Lord, ang faithfulness mo sa ministeryo nito. Maging sa buhay ng mga anak mo po, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Ang patuloy, Lord God. Your mercy and your goodness, Panginoon, shall follow us all the days of our life. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng lingkod mo, sa buhay ni Apostle Art Gonzalez, Panginoon, na siya ginamit mo bilang daluyan ng iyong mga salita, O Lord God. Hallelujah. Salamat po sa kanyang buhay that you will continue to strengthen him, Panginoon. At maging sa araw ng bukas, O Lord God, hallelujah, sa buhay ng mga anak mo, Lord, ng mga lingkod mo, O Lord God, na patuloy make your face shine upon them and be gracious unto them, O Lord God. Turn your face towards them, Panginoon. Maging sa araw ng bukas na makikita, Lord, ang glory mo sa buhay ng mga anak mo, Lord God. At maging sa araw na ito ng commissioning, Panginoon, we feel, O Lord God, the power, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ama, maraming pong salamat, hallelujah, at maging sa lahat pa na aming gagawin sa buong maghapong ito. Into your mighty hand, we commit everything. We thank you, God. We praise you and we honor you. And once again, Lord, to you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen. Amen. Taas ang kamay para sa benediksyon, sumati ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa mga sumasalangit. Ang pagpapala ng Diyos na nagkawalang katapusan at ang pagkikisan ng Diyos Espiritu Santo maghari sa ating lahat ngayong bukas at magpakailanman. You are ready for tomorrow's service. Amen. Amen. Marisa!